Posible pa raw madagdagan ng 4 na milyon ang 100 milyong populasyon ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority. Mahalaga raw paigtingin ang kampanya para sa responsible parenthood at family planning. Pero ang problema ang nabawasan ng budget ng Department of Health para rito. May report si Victoria Tulad. Sa 7 bilyong populasyon sa buong mundo, 102 milyon matatagpuan sa Pilipinas. Pero sa pagtatapos ng 2016, aabot pa raw ang populasyon sa mahigit 104 milyon. Ayon sa Commission on Population o POPCOM, base ang bilang na ito sa census na ginawa ng Philippine Statistics Authority noong 2010. Noong taong iyon, 93 milyon ang populasyon ng bansa. Umakyat ito sa 102 milyon noong 2015. Inaasahang sa 2020, aabot sa 110 milyon ang bilang ng mga tao sa Pilipinas. Bagaman lagpas na ang Pilipinas sa 100 milyon na populasyon, lumalabas daw na kada taon, nababawasan naman ang inilalaki nito. So the population growth rate in 2010 was 1.9%. And they projected that this year it would be around 1.7, 1.6. So bumababa. Among those who are of reproductive age and are in a relationship, we found out that around 70% of them want to limit or space their children. Ayon sa Commission on Population, araw-araw, nasa 4,900 na mga Pilipino ang ipinanganganak. Bagaman nababawasan naman daw taon-taon ang bilang na dumadagdag sa populasyon, kailangan pa rin daw itong kontrolin para pagdating ng 2030 ay stable na tayo. Isa sa mga nakikitang solusyon ang pagbibigay edukasyon sa kabataan dahil hanggang ngayon ay marami pa rin daw ang maagang nabubuntis. The increasing numbers are because of increased sexual activity among younger people. It may be driven by factors like access to internet, the fact that they rely on each other, the young people are more adventurous. Dahil inaasahan na mas maraming babae ang aabot sa reproductive age pagdating ng 2020, higit daw na kailangang paigtingin ng pamahalaan ang kampanya para sa responsible parenthood at family planning. Sa ngayon, iba't ibang seminar ang ginagawa sa mga lokal na pamahalaan para turuan ang publiko tungkol dito. Maaari rin daw makakuha ng contraceptive mula sa barangay health centers. Yun nga lang, dahil nabawasan ang target budget ng Department of Health ng 1 bilyong piso, labis daw na apektado ang mga reproductive health project. Nakalaan daw kasi sana ang 1 bilyon para sa artificial contraceptives gaya ng condom at pills. It will affect our program a lot. No? Malaki ang epekto niya kasi ang daming nanay na dependent doon sa binibigay ng DOH. Tsaka meron tayong mga yung mga young parents pala na gustong bumalik ng pag-aaral. So nag-aaral sila, inaalagaan yung kanilang bata. Pero ayaw nilang mabuntis kasi gusto nilang makatapos muna. Ang Department of Education nakatakda raw maglabas ng bagong kurikulum tungkol sa reproductive health. Kung magiging stable ang populasyon, mas madali raw nalalago ang ekonomiya. Pero para magawa ito, aminado ang POPCOM na dapat mabigyan ng mas maayos na mga serbisyo ang publiko. We have a very young population, and if all of them could have access to decent work, could have access to productive work that remunerates them well, we will have a very progressive country. That number of working population can support very easily the older population and the younger population. Pero ang Ibon Foundation, dudang kayang suportahan ng pamahalaan ang lumalaking populasyon. Ang hindi lang natin nakikita sa ngayon ay merong opportunity na linangin nga yung likas na yaman o makalikha nga ng trabaho yung ating ekonomiya. Nakikita tuloy natin na dulot lang yan ay kahirapan. Victoria Tulad, GMA News.